Praise God. Maayong gabi sa tanan. It is my joy and privilege to formally kay na-late mo ganina tungkol sa mga bata. One, gusto ganina to ang speakers. And so I say, formally introduce to you our speakers for our couples fellowship this year, Pastor Zoe Lou Guaza and Ma'am Jermeline Gonzaga Guaza. So si Pastor Zoe, he was born on June 27, 1971 in Midsayak, North Cotabato, and he took up a Bachelor of Science in Agriculture, a field that reflects both his diligence and heart for growth, qualities that also mark his ministry. He is joined today by his lovely wife, Ma'am Jermeline Gonzaga Guaza, who was born on April 1, 1971 in Lourdes, Valencia City. She is an agricultural engineer by profession and a faithful partner in life and ministry. Together, they are blessed with a son, Zoe Gabriel Life Waza, who is currently a first-year agronomy student. Pastor Zoe is a graduate of Asian Center for Missions, where he was trained and equipped for cross-cultural ministry. He and his wife served as missionaries in challenging fields. Challenging fields. O ginagipili nila. Particularly along the Cambodia-Vietnam borders from 2004 to 2010. And later, in the Cambodia-Laos borders from 2010 to 2012. Pastor Zoe was recognized as Tesoka Mission Worker at GINA here in Bohol. Tama ba, sir? Yes, here in Bohol. And later was ordained at GINA Tagum City. He went on to serve as pastor of Grace Gospel Church of Christ, Valencia City, from 2014 to 2019. Currently, Pastor Zoe serves as a leadership and partnership facilitator for Southeast Asia under Just Projects International, focusing on the vital mission of rescuing children in conflict areas. He is also the Bukidnon chapter president of Hagay International, continuing to invest in leadership development for global impact. Let us warmly welcome Pastor Zoe and Ma'am Jermeline Guaza as they minister to us today. Thank you, Pastor Lidley, for that generous kayo na introduction. Normally, dili po paghinambo, dili kayo may ganahan na introduce pagkakot sa mga events. Because we wanted people to listen sa word, dili tungod sa speaker, or tungod sa credentials, but because that person is actually preaching the word of God. And so, sabi mo good kay, ang ayan ni paminahon kay grabe of experience. But then, everything else, every glory belongs to the Lord. And so, we praise God sa mga accomplishments, sa work in Catholic Saya. Pero at the end of the day, it was all about Him. Hindi siya about us. We just responded and obeyed the Lord. Let us pray. So Father, we thank you for tonight. Again, we pray that ikaw rin mag-apply sa mga kasing-kasing una-una. And nandama kami sa pagdawat sa among bahin karong gabi, especially sa mga po. Father, we pray that you will speak into our spiritual condition tonight. Lord, ikaw pumunta mag-speak sa among situation.
wherever we are today, emotionally, spiritually, or physically, or mentally, I pray that you'll speak forth your word. Above all, Lord, we pray for clarity over sa among purpose, over sa among mga calling, and over sa among mga ministries. Dili ni Lord, musugot na mudagan ang panahon na dili klaro sa among ang mga ginataganan. Dili klaro sa mo ang sa among angay kaputon. And so we just pray that we will prepare ang mga taga sa kasing-kasing. And yes, salamat kay Lord sa mga testimonies. Salamat kay Lord God sa word na imong gipaambit ka ng karon nga tibuok na adlaw. And today as we transition, Lord God, karon nga gabi, we pray na kini nga mga pulong tapang ka namo sa pag-transition sa mga butang nga among pagahimo tomorrow. And so Father, be pleased, be glorified, again, be exalted, and teach us to enjoy, Lord God, ang iyong mga pulong sa karon sa among kalubigan. Father, we offer, isang Lord, ang iyong malagad, nga magatitipid Ginoo sa iyong mga pulong. Buti na ikaw, mag-igsulti, pinagi ka niya, dili kay siya mag-igsulti sa iyong mga katawan. And so, Father, salamat. In Jesus' name, Amen. May gabi sa tanan. Kumusta mo? Kumusta inyong assignment? So before ko mag-start, ganahanan ko nga i-remind ang atong ginahimo, especially ang atong mga, it's just a piece of paper. But remember, it's a spiritual activity. Every time we put our hearts into any kind of activity, God is pleased. And so, lang yun ta nga, maanan ta nga, kanabang naay mga reflections nga mahitabo. Usahay mong good because akong kabisi sa life. It's so hard to find time sa pag-reflect, sa pag-meditate. And muna nga, para sa ako, i-take na ko ang advantage, ang time na nag-assume mo diri. So that you can take time to reflect nga naman. Because what you are going to do today will actually help define sa mga days sa imo ahead. Ang atong mga usahay, ang atong mga discouragement, ang atong mga kaluya, usahay kinatagbo ta, or most of the time, the Lord ginatagbo ta sa niya sa ingani nga mga panahon. So, pinaagi sa word, of course, sa mga testimonies about unsay mga ginahimo sa Ginoo sa mga kinabuhi sa mga tao. But at the same time, ang paabot sa imo sa iyang pagpangga, sa iyang pag-keep sa imo, and mo na atong gusto ma-experience today. So tonight, mag-transition lang ta because I feel nga tomorrow is siya enough ang time nga i-go through na to ang tanan nga mga activities if dili na ko siya i-transition tonight. And so mag-transition ta tonight because tomorrow will be more of technical. Ang tagaan ako foundation ang atong mga activities tomorrow. So that sa atong pagbuhat sa activity, naatay hugutan o naatay kuan o pundasyon sa atong pag-build sa atong mga ministry and how can we realign ang atong mga lives, ang atong mga ministries, ang atong mga churches, ang couples as an organization, especially sa dako na kalabuton, sa dako na pananaon sa things to come mission sa atong as an organization. And so i-encourage ta lang yung mga sa inyo. And this would be the very best time na makascade and even ma-aware ta what is going on presently sa TCM in terms of board and ang mga pananaon ug mga plano sa board. So tonight, if you have your Bibles with you, I would like everyone to please sa pag-honor nato sa bayan, sa pulong sa Ginoo. Pwede ba ngayon ang tanan? Maningkod kita. Ephesians chapter 4, verses 1 to 16. Nagingon diha. I therefore, a prisoner of the Lord, urge you to walk in a manner worthy of the calling to which you have been called, with all humility and gentleness, with patience,
bearing with one another in love, eager to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace. There is one body and one Spirit, just as you were called to the one hope that belongs to your call. One Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is over all and through all and in all. But grace was given to each one of us according to the measure of Christ's gift. Therefore it says, when he ascended on high, he led a host of captives, and he gave gifts to men. In saying he ascended, what does it mean? But that he had also descended into the lower regions of the earth. He who descended is the one who also ascended far above all the heavens, that he might fill all things. 11, and he gave the apostles, the prophets, the evangelists, the shepherds, the teachers, to equip the saints for the work of ministry, for building up the body of Christ, until we all attain to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to mature manhood, to the measure of the stature of the fullness of Christ, so that we may no longer be children tossed to and fro by waves and carried about by every wind of doctrine, by human cunning, by craftiness in deceitful schemes. Rather, speaking truth in love, we are to grow up in every way unto Him who is the head, into Christ, from whom the whole body joined and held together by every joint with which it is equipped, when each part is working properly, makes the body grow so that it builds itself in love. May the Lord God bless us in the reading of His Holy Scriptures. Pwede na tamang lingkod. Once again, maayong gabi sa tanan. And so, I'm going to talk about what does it mean to be faithful to the vision and to be committed to the mission. Kung inyong ma-remember mga igsoon, ang Things to Come mission, kung inyong tanawin yung mga churches, natin mga tarpaulin, nabutan sa itong mga churches yung atong mission sa church. The question is, what is the purpose ngano na atay mission sa atong mga simbahan? What is that for? Kana mga tarpaulin nga atong mga ginapangpili. No? And so, the reason for that is one, nga every time unta makita nimo ang kanang nakasulat diha nga vision, kita nga mga nagabasa ana could realign ourselves. So if you remember ang story about ni Habakkuk, ningon ang Ginoo sa iya, Habakkuk, gusto ko isulat nimo ang pananaon diha sa wall. Kaya ron ang bisan kinsa na makakita niini, makadagan siya or makaran siya according to that vision. So ang purpose gyud nga na that vision mission para na ay tay usahan aron makabaluta asa ta paingon and unsaon nato pag-adto dito. So tonight, there will be two movements or two flows na atong i-follow. One is being faithful to the vision and being committed to the mission. So ingon sa atong vision mission mo ni ang giingon. Na ang Things to Come mission ko no, ingkamot or naninguha ang mga global ministry concerns. So ako siyang gipula diha kay para lang ma-emphasize siya ba nga kining atong vision mission is dili siya gibuhat lang sa tao. Nagamit siya sa atong mga formerly, atong mga leaders before to craft this. But we also believe nga this is a spirit-led nga mission vision nga ilang na craft nga naman, because looking at it makita nato nga it's very Pauline, it's very biblical, and it's very grace. Ano yung word nga very grace? Marasag na. So, na word nga endeavor. So meaning, ang sa diha, kaya aron kitang tanan as grace believers, mo pud ni atong paningkamutan.
maupod ni atong tinguhaon. And so, sa inyong mga couples, kung inyo ma-remember, kung naa mo kay tinguha, na for example, wala pa mo na minyo, na kay gusto pang uyaba, na kay gusto kay para gusto ni mo minyoan, kung sa imong ginahimo, you put your focus and self and even ang imong mga resources para imong mawin ang kanang gusto ni mo minyoan. No? So, willing ka maggasto, willing ka mag-spend sa imong time, di ka katulog pagkagabi, kaya nga naman, because na-overwhelm ka sa panahon nga one day mo ni mong maminyoan. The same is true sa atong vision. So, di butang diha nga endeavors, atong pinapalingkamutan, pinatinguha. And so we ask that what is, mao ba gid ni atong focus as a church and as a grace believer? Mao ba gid ni ang imong rallying call? Kana bang ginagarally ka, kay kabalo ka nga nasabtan niyo nga mao niyang vision? And so, kinahanglan siya nga, ato po ng tagaan o panahon. Tagaan na to siya o paningkamon. Atong ibutang ang atong kasing-kasing. Nga naman, because we are following the global ministry concerns, mga butang nga naga-concern sa mga kasing-kasing ni Apostle Paul. Mga butang nga nagapabuak sa iyang kasing-kasing. Mga butang nga willing siya nga ibuhis iyang kinabuhi. Kay kabalo siya nga iyang ginahimo is an act of obedience to the vision. And mo nang ningon siya sa kang King Agrippa sa Acts, while naa na siya, stand siya on trial, gi-question man siya, gikasuhan man siya. So siya po, nakikatubang siya para matubag niya ang accusations. So sa ingon niya, King Agrippa, wala gid ko nahimong disobedience sa vision nga akong nadawatan. Kaya naman, it was very clear to him na ang wish kaya nga dapat was given to him as a direct rep. And so kung moingon ta nga we are followers of Paul, and kung moingon ta nga kitang tanan, we follow Paul as he follows Christ, then unta mapud ni ang gahatag og kabugaton sa atong mga kasing-kasing. Mapud ni ang direction unta sa atong mga lives. And so ang challenge karon sa mga leaders is unsaon nato siya so that we can run together. Because the more we run together on that same vision, the same nga path, then dili ta mawala nga naman na may safeguard, na may maghatag sa ato sa safeguard. So, global ministry concerns of the Apostle Paul as he followed Christ. And mao ni ang vision. It envisions to plant a church in every city and municipality. Mao ni ang atong panahon. Nga unta sa Philippines, matamnan gid nato ang kada city o ang kada municipality. So very strategic siya nga move. Nga naman, si Apostle Paul is also very strategic every time na mag-plan siya ng church. I'm not saying na wrong ang mag-plan sa mga barangay. But there are practical and strategic na reasons nga na si Apostle Paul nasa sa mga syudad nag-plan. Later on, we will come to understand that sa atong pagpadayon sa pag-workout sa atong vision sa atong life as a church. Sumuna ang atong pananawon. Ang pangutana is, unsa man ang atong himuon para makabot nato na makatanong ta og masimbahan sa kada municipality o kada city. You as couples, what is your role being part of TCM? Asa man mo lugar pag-abot sa vision mission aron mahimo mo nga contributors pag-abot sa pagkabot o sa fulfill sa vision sa things to come mission. Ato lang na siya makabot kung naatay mission when we commit ourselves to that mission. Unsa ang mission na gihatag sa tuwa? Naigibigong diha, it commits itself to win the lost. Pasabot, part of our DNA as TCM, part of our lifestyle and our culture is strategic, intentional evangelism. Serious mo kayo mo. Hello? No? So,
para makatanom ta o Grace Church every city and municipality, kinahanglan intentional ang pag-evangelize. Because that's the only way. It's a starting point so that people can be brought to the church. Pero hindi siya enough na ma-evangelize lang. Muna lang gitawag na edify the saints. What does that mean? Kinahanglan liguno nato ang mga believers. How do we lead believers? We disciple them. So naay discipleship na dapat mahitabo. And these disciples nga atong ma-raise up, mo po ditong gamiton sa pagtanom og mga grace reproducing nga mga churches. So sa ato ay we are not only called to plant church, we make sure na ang atong ginaplant na church will produce another grace church. Nga naman, kung mayon ka mabuhian mo sa ka-church, then manganak siya. It's life. It gives life. And then ingon diha, and produce, unsa ko no? Sige ko no? And produce committed believers in the teachings of grace whose lives are Christ-like in character. Isa sa mga challenge na to sa grace, kaya nga naman, diri lang kataman. In the teachings of grace. Nalinta na to, na ang pinaka-ultimate goal niya is to produce believers, yes, in the teachings of grace, but nasa qualification. Ang qualification niya, that this grace taught believers. Ang isa ko no? Ang ilang mga character is Christ-like. Muna atong vision mission. So ang pangutana karon, how can we be faithful to that vision? Ang sao na to para mahimot ang faithful. Nga naman, ang tawag sa Ginoo sa ato sa organization, it's not a question about ministry. Unsa nga ministry atong gihimo? Actually, it's a question about faithfulness and stewardship. Faithfulness in a sense, nga faithful ba ta sa mga butang nga gitugod sa Ginoo sa ato nga atong himuon? Second is, maayo ba ta nga mga kapiyalan sa mga gifts nga gihatag sa Ginoo sa ato? Kung sa pinakadako ang gihatag sa Ginoo sa ato, ang message is a grace. No question about it. And siguro ang pagwali sa iya, we are being faithful and good stewards. But what about ang mga resources na ihatag sa Ginoo sa inyo? First, ang mga kinabuhi na nasa mga churches. How faithful are we pag-abot diha? And so, we ask the question, how can we be faithful to the vision? So according sa Ephesians, sa pagsulat ni Apostle Paul, naitulo ka butang nga atong makita sa akong gibasa kaniya kung saan ta para mahimot ang faithful sa vision. Number one, yun, to be faithful to the vision is to be faithful to our calling. Ephesians chapter 4, I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you that you walk worthy of the calling or of the vocation wherewith you are called. Ang atong gibasa giiniha, to each person, pag-ascend kuno ni Jesus, unsa iyang gihatag sa tuwa, He gave gifts to men. Gitagaan ta niya og mga gifts. To each one has been given a gift so that we can serve, so that we can minister. And so ang mga couples, you are part of that. No, so to be faithful to the vision is to be faithful to the calling. Napaigingon diha, there is one body and one spirit, even as you are called in one hope of your calling. Ngano importante kayo ang calling? Once ang isa ka tao, dili niya klaro ang iyang calling. Na sila ginatawag na magsuroy-suroy lang ka. Nga naman, wala mga kabalo magunsa ka. Your calling will actually determine unsa imong himuon, asa ka dapat mag-prioritize, asa ka dapat ibutang nimo ang imong heart o ang imong mind. Kaya ang tuyo sa Ginoo, ang calling niya sa ato, unta ma-articulate nato siya clearly sa uban kung pangutan unta, unsa man ka, asa man ka nga part sa body. Unsa imong role pag-abot sa body? Unsa imong function pag-abot sa body? Pag-abot sa local na church nga body. What is your work? What is your ministry? What is your gift nga paambit sa uban?
And so if this is not clear, then ang tao is dili siya kapaluasa siya. Mo na kaya ba na mag-jump sila from one ministry to another ministry. Nga naman, dili klaro sa ila. Okay naman siya kung bago pa tayo na Christian. Nga naman, because we seek, and as we go along, as we minister, ga-discover ta kung sa itong mga gifts, kung sa itong mga talents. And later on, para unta na nga ma-discover na ito itong calling, where God will place us. So si Pastor Zoe, grabe ko kalaagan sa una in terms of ministry. Naningkamot pag ganin ko, nga basi maka-appeal ko, kwan, music. Abi lang ako, mayo ko mukanta. Pero kala bang gusto niyo nga makabalo ka asa ka mabilo. And now I realize na kabalo ko nga, this is where I wanted to be. Yes, I am a pastor, I'm a missionary, but very specific sa ako ang akong call. The call to pastor mga young people and to disciple mga young people. Yes, I can preach para sa mga old people. But I sense na mas effective ko ma-pastor para sa mga young people. Muna akong klaro para sa kuwan. No? So, dili pa sa pagpod, dili na lang ko makatulog sa inyo. And so, calling is very important nga naman because we base our identity sa atong mga calling. And so, every time, Pastor Zoe, we would like to invite you sa among organization. And kung sa ang role sa organization, mayngan sila mahimong director sa organization. Dili na ko mamutan ng bilay sweldo. Mayngan ako diretso, sorry, dili na ako mag-give. I'm not a manager. I'm not an administrator. Maghubot ra na inyong organization kung ako ang inyong himuon nga manager. Pero na sa organization, it was very small, volunteer. Ingon nila, Pastor Zoe, can we invite you? Sa unsa? Unsay trabaho? Partnership and leadership na facilitator. Why skill? Okay ko. And so that's why I'm all over Southeast Asia, raising up leaders sa mga conflict na areas and rescuing children and hoping to develop this traumatized na mga children, mga traffic na mga children, o mga abused na mga children to become leaders para sa ilang mga communities. When you forget who you are in Christ, when you do not know your calling, you will try to prove yourself to others. And the greatest temptation na ginahatag ni Satan sa tuwang tanan is to live a life to please others. Kung may pinakadako na temptation yung hatag. Because we are men pleasers naturally because of our fallen nature. But when we are already in Christ, we are no longer men pleasers. We are Christ pleasers. We are God pleasers. Ang pinakadako o ang pinakalalong na kagawasan na moabot ka na to when we know our calling is we no longer need to impress people sa atong mga gifts, sa atong mga talents, ano man. Because you know and you are sure that this one is from the Lord and because you already belong and functioning into that body na kundi gibutan ka ni Christ. So let's be faithful to your calling. Kung wala ka nakabalo, by the way, ano sa imong kabalo ang imong calling? Maabot ra ba siya sa imo nga mahunghong Ginoo nga Zoe, itawag ta ka as a leader, as a pastor. Kabalo ka na pastor ko for 7 years. 6 years. 5 years. Sorry, mami. Salamat. 5 years sa church. Mo na masuko si mami sa ko. Ako na naman. Mo dito mag-series. Hindi mo tayo makahuman. No? And then, kaya bang pag-manage sa church, magsige kingon ng mga members, pastor, kano sa gani atong prayer meeting? Ngayon ko nga, wala ginigilan mga Wednesday, hindi na ko get. Ambot na siguro mga asawa nga, marag mo ko na kung bana. And mo nang gitagaan kag bana nga nga, ano tabangan nimo? Dili nimo reklamuhan. And so later on, na-realize na ko, yes, pwede ko mag-pastor at a time. And so sa akong gihimo, nag-shift ko diretso, based on my calling, I started discipling one person. Nga naman, kaya akong tuyo, nakita na ko na siya gift sa pagpastor. Grabe siya makabisita, bisa dili mo subuon. Grabe siya makaampo, bisa dili mo subuon. Hindi ko kani pang pastor yun din. And wali siya, grabe po siya makatuon. So siya akong gidisciple.
So after 5 years, yun ko, ikaw na. Insa, anak. Sabak dito. And na-recognize siya sa TCM na pastor. And then, that's the story. Nanahita mo. And he started pastoring the church. Ako, nakasikat ko na yun. No? To do and to fulfill ko na akong calling. And so, kani ba ang saan ito pagkabalo? Number one, yun, if you don't engage yourself to any ministry, there is no way na mahibawan niyo yung calling. So first of all, if you want ka nasabtan yung calling, or even, come on, I challenge you ganiha, na as a couple, unsa ka ang ministry gihatag sa Ginoo sa inyo? You can only do that when you start involving yourself sa mga ministry. No matter unsa na kagamay, because that's a start where God could show you asa mo niya ibawan. Kaya naman, dili ang Ginoo guide sa ato. Kung kita mismo dili ta mag-move, bantayin gani ang mga mag-drive og sakyanan. Ang sakyanan kung magpundo siya, gahi kayo lubagon ang manubila. Tinuod? Bisan pag power steering na, niyog nakapalong na, brake gani. Gahi mo kay brekan. The same is true sa atong Christian life. Si God, kung hindi ka mo-move, saan na niya pag-lead sa inyo, pag-guide sa inyo? You have to move first by faith so that God could move you. Hindi man niya pugson. God will never violate us. Tungod lang kay gusto niya gamiton. And mo na, kung hindi ka magpagamit, kung saan ang option ni God, I will not lack a person para mag-minister para sa kapundili ka. Hala kasi ka. And we miss ang opportunity to have the personal relationship and personal experience with God. Seeing God move sa every details sa mga lives, sa mga family lives, sa mga finances, sa mga problema, sa mga challenges. We miss all those things. Nga naman, because we are comfortable man. So my challenge, if you want to know your calling, involve yourself sa bisan unsa nga ministry. For a start, i-jumpstart lang siya. Second, saan mo pagkabalo? You will only know when you're calling also, when there are people who will mentor you. Nga na mag-disciple sa inyo. Kaya kung wala mag-disciple sa inyo, wala man po yung mga guide sa inyo. And God will use people to mentor us. So si Pastor Zoe Uxeman again, very intentional tayo niya and pati pag-abot sa pag-invite ng mga people na mas mature sa amo, mas dugay sa ministry. Whether sa TCM siya or naa sa gawas or mga foreigners siya, we invite them to be our mentors and ang mga accountability. And mo rin ito lately, ingon sa mamigay na, anak ko mamigay, maulaw na ko sa akong mentor sa US, yun naman. Kalmarin kayo siya, magpadala siya, Zoe, how are you sa imong relationship in life? Kabalo man siya sa akong relationship in life. Kabalo siya sa struggle in life. How are you? You praying for life? So ako siya ni-share. But how are you fathering him? So, kumusta ang iyong engagement? Gina-check ko niya. And usahay, makabalo siya, nadaghan kay kong mga biyahe. Kasi yung himoon, mag-check na siya. Kabalo ba si Gen? Ano yung biyahe? Nagsabot ba mo ani? Ngay nga ni Kadugay mawala? Bisa na akong organization, ang among founder, the international mga founder. Ang iya ng limit sa kuha, 2 weeks ra ka. Unless na grabe yung ka-emergency. Nakanabang na ay mga kinahanglan ni rescue sa mga scam centers sa Myanmar o sa Thailand. That's the only time na mo-allow siya, ang marang madugay ko dito. It's because grabe ka-risky kayo ang work sa pag-rescue physically. Labi na sa mga Filipinos na mga scam dito. And so, mo na siya, 2 weeks ragid ha. Nga naman, I don't want you na mawala ka again for 2 weeks. That's accountability. And when you surround your people, kinsa ba yung ipasurround mo, mga amigo, mga unbelievers? Kinsa ba itudlo nila sa inyo? So, ang atong church, hindi siya perfect. But we come together as a community, as a couples. When we come together, when we establish good ang atong couples na fellowship, it's designed for friendships and hindi lang fellowship. But friendships din siya, mga deeper na friendships. Then we will also learn our calling. So to be faithful to the vision is to be faithful to the calling. Next, to be faithful to the vision is to be faithful to unity.
Ingon ni Apostle Paul, endeavor, paningkamutin ninyo to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Mga igsoon usahay, ang sad kayo, ginasayon-sayon nato ang divisions, ang mga conflicts sa church, and we don't confront them. And so we allow Satan na iyan ang gubaon ng atong mga relationships with our fellow believers. And kita, as DCM, we experience a lot of splits. And we nunta nga okay ra siya, aron hibaw ato kinsa. Ano sa inyo ni Apostle Paul sa Corinthians? As long as there is division among you, I could not call you spiritual. Bugat kayo ng istorya mga igsoon. Bugat kayo ng istoryahan ko ba nga? Wala, bata pa ka. Hangtod na napay division. Hangtod na napay conflict. Hangtod na animosity sa church. I could not call you a spiritual, but carnal. Bugat kayo ng accusation. And so, si Apostle Paul, ingon siya na endeavor to keep the unity of the Spirit. Ano naman? Ang atong vision mission, kinahanglan siya of unity for us to be able to move from this to another place. Kaya naman, we wanted to see progress and development sa atong growth and sa atong life as an organization. Is it easy? No. Is it simple? No. Is it expensive? Yes. But when we put our hearts together, masabtan nato ang vision, then we could all run together. Mo bitaw na mga langgam ka na mag-grade sila, mag-letter B sila. Nga naman, that's the fastest and the, ano si tawag, fastest sila na maka-travel and at the same time, mas less ang ilang effort na ilang gamitan. Kilagyo, miles and miles there. And ang African proverb, nag-ingon siya, if you want to go fast, go alone. So malingaw ko ang word nga, nagiuban pastor, mga anti-TCM, di gid sila makapilapil. Ano ba? So na may gingon, if you want to go fast, go alone. Kung gusto kang paspas. Pero ingon sa African na proverb, if you want to go far, bring others with you. And so mo ang reason, ano na ata gitawag ta ni Paul for unity. Sa Greek na word, ang iyang meaning ana, the way nga gwardyahan nila ang syudad sa unang panahon, na kanang mga walls, the way nga they guard the city, nga po ta atong pag-guard sa unity of the Spirit sa atong mga churches. It's like watching over, like si David as he watches over his flock. Na kung na mga lion, na mga bears, na mag-threaten, then he is ready to fight and to give his life for that. Or to maintain carefully, dili kay maintenance na mode, but to maintain carefully para ma-protect nato ang mga damages and ma-improve nato ang atong mga strength. And so God is calling us into that unity. Now, unsa may mag-usa sa tuwa? Number one, pausa na tadaan sa doctrine. Tinuod? Of course, nakatay lalis gamay about sa giving, kung 10% ba, tithes ba, or generous giving ba, ano. So, ito na kung na hindi ko pa server ng ato naman ang i-explain sa uban na dili mo na tithes ang 10%, nasabutan na naman na. So, naingon nga, sige, 10%. Nandili man sila, kay mura magigihapog tithes. O, hibo 11%. Ngayon po sila, sobra, pag na kayo. Awon sa magigiyay. No, so nga to, it's dili man yung nga uniformity atong target. Ang atong target gid is equity. Kana ba, what is fair and just to each and everyone? And so kung mulakaw ka together, unity in the Spirit, what we are actually telling others is that na-unite ka sa vision na mo niya atong timuhaon. Kay once we are focused atong vision, actually ang mga gagmay nga mga dili bitaw ka importante nga mga butang, dili na nato sila mapansin. And dili ta mag-away sa color sa cortina, sa color sa tiles. Ang nabitaw kaya naman, because there's a bigger vision that is ahead of us na needed sa atong mga kinabuhi ng ating person. So unity, no, sa atong to be faithful in unity. So God is calling you. The same is true sa inyo sa mga couples. As a couple, if one person will strive hard not to give up on that unity na gihatag sa Ginoo sa ato. Ang atong oneness.
wala gyud mahimo si Satan sa ato. Wala gyud mahimo. He could attack us anytime he want, but because kita mismo faithful to that unity, nobody could threaten our marriages. And not only faithful to the unity, but also being faithful to maturity. Kaya naman, ingon ni Apostle Paul sa Ephesians 4:13, till we all, kitagi ko, walang iwanan, till we all come into the unity of faith and of the knowledge of the Son of God. Unsa ang standard? Unto the fullness of the stature of Christ. Munagan ta. Ato ni tingahon ng vision. Aron kitang tanan all together, whether different ang mga paces, but at least we're going to one direction. Ang atong ginafix, ang atong eyes kay Jesus, na unta, mapariha kita susama kay Kristo. And the more we strive to become Christ-like, the more na maka-impact ang mga kinabuhi. The more na we reflect Christ at mga kinabuhi, sama sa kong gingon ganiyan, God could bring you to farther heights of faith na experience. Even sa mga butang na dili ganit nato matuuhan, na kaya day nato himuon. And so faithful, let's be faithful sa asa ko no? Number 1, sa atong calling, sa atong unity, and sa atong maturity. How will you know that we are maturing? Muna po niya ang next na question. Sa Apostle Paul sa iyang writings, ngayon sa ka-author, iyang yun siya na, unsa man ang Christ-like. So iyang gather ang tanan nga mga writings ni Apostle Paul. Iyang himay-himay, iyang gitanaw. To be Christ at to be like Christ. Nakita niya nga naay 5 kasi nga makaingon ka nga ang tao paingon na siya sa pagka-Christ-like. Gag-grow siya sa 5 ka areas. Number 1, sa iyang relationship kang Christ. Sa iyang intimacy, sa iyang closeness kay Christ. Muna ang first thing, Christ-likeness. Second is gag-grow siya sa iyang character. Sa iyang batasan. Dili bitaw ng, mo naman ito sa una. Ayun ako, na yung isang din na lang ko na. Dili, gag-grow din ko ang character. You cannot help it but to change. Kaya naman, kaning character, mooni siya ang atong ginagamit sa pag-influence sa atong community. So kinahanglan po na community, a group of loving and caring believers who will support us in our growth, in our calling, and ang last dayon sa atong mga skills. Ang gitawag na is competencies. Ang atong mga kahanas, kinahanglan siya. So we need to mature in these 4 areas, growing. So siguro na ka sa Christ-likeness, siguro na sa character. We don't stop there. We build strong communities and loving communities para ang atong calling, atong mag-express siya, and ato siya magkinabuhi. And at the same time, magpa-train ta, magpa-disciple ta, mag-retool ta, so that we can be effective na mga ministers. So mga igsoon, ang vision nato, isulat nato na gibutang diha para lang mabutang. Kaya naman, a vision without a mission is mura na siya picture diha sa wall. Wala gid siya gamit. And so muna ang first na movement, faithful to the vision. To be faithful to the vision. Second, to be committed to the mission. Unsa ganito atong mission? Unsa ganito atong mission? Commits itself sa evangelism, edify the saints, discipleship, plant reproducing grace churches, church planting, produce committed believers in the teaching of grace, whose lives are Christ-like in character, leader development. Develop ta og mga leaders. And so we want to be committed to the mission. Kinahanglan, committed po ta sa mga equipping o committed ta sa mga trainings. Because ang atong knowledge, dili gani na siya magagayday into trainings and into practical applications. It will be just theory. And so kinahanglan kitang tanan, as members of the body of Christ, we need be equipped. Nga naman, the purpose of equipping is so that kitang tanan makaminister kita, makaminister kita.
And so, ang concept ni Apostle Paul, pag-abot sa grace na message, every believer is a minister. Dili lang kay ang pastor. Kabalo mo, kana bitang dichotomy between clergy and laity. Kabalo mo asa nato na nakuha. It's a Greek worldview nga gi-adapt sa panahon ni Constantine. Gi-adapt nila na ang church, na ay clergy, kaniba mga balaan, mo ni sila ang mga mag-ampo, mo ni sila mga preacher, mo ni sila ang mga nag-study sa Bible, kaning laity, mo ni sila katong mga businessman, mga professional, mga negosyante. So na ay dichotomy. Pero kung imong basahon, ang New Testament, bisan sa time ni Jesus, there's no such thing as dichotomy. Wala na sa Hebrew nga culture. Ang sa Hebrew culture, everything is worship. Whether magdaro ka, whether ka mangisda, whether ka magtanong, mag-farm, whether ka mag-take care sa imong anak, magsiga ka sa imong, magdaog ka para sa imong maglungag ka, that's worship for them. There's no such thing as sacred and secular. And so, kinahanglan ta ma-equip, and we are inviting you. Yes, ginaset nato karon sa TCM nga hopefully ang board, they will try nga paningkamutan na naay mga training nga mga paths, mga training nga mga mahitabo para sa ato so that we can participate sa mission. Dili po na ninyo sala, actually. No? Pero ang ako lang nyo is, kung naay mga trainings, apil ta. Ano, because you just don't know what God can do during those training. So, let's be committed to training. Second, to be committed to the mission is to committed to serving. Balik-balik din eh. Kung na kay calling, dili ka mag-serve, it's useless. Na kay understanding about sa scriptures, pero dili ka mag-serve, it's nothing. It's useless. So the reason why God put those knowledge sa atong mga minds, tuduan ka niya, ginatrain ka niya for the purpose of the work of the ministry. And so equipping without serving is like knowledge without impact. Hindi ta gustuan. We wanted to be intentional na mga ministers, mga proactive naman, and relevant na mga ministers sa atong times, sa atong seasons, o sa atong context. Committed to equipping, committed to serving, and last, committed to building. Gingon diha for the edifying of the body of Christ. Sa uban nga translation, for the strengthening of the body of Christ. Sa uban nga translation pa yun, for the building of the body of Christ. Yun pa, dili mo balik si Jesus until the fullness of the Gentiles shall come in. Kabalo mo, naay nag-research na usa ka Christian na researcher. Ang sayo niya, bisan pa ang tanan na Bible school sa kalibutan, mag-operate siya 101%. And ipagawas tanan nga mga graduate sa Bible school, dili enough na mahuman niya ang buluhaton sa Ginoo sa kining lifetime. Unless every believer will take upon himself na mayon siya, ako po, mo-appeal ko, mo-minister ko. I don't have to be a pastor para ma-minister. I don't have to be a Bible woman or a Bible school student para ko maka-minister. God has called me to where you are. If you're a teacher, if you're a businessman, mahuna ang itawag sa Ginoo sa inyo. Diha mo gibutang so that you can minister. That's your platform. That's your candlestick na kundiin ang kandila na ikaw gibutang para mohayag sa ila. And so we are committed to building. We are not only committed sa pag-build sa mga programs. Nagdaghang programs ka mga maayo kayo. We are really committed to the building of the body of Christ. So that we will be united in faith. And ang atong knowledge about kan Jesus mag-mature. And we reach to a level of understanding and a life to the level of that stature or the fullness
of Jesus Christ. And so each one of us is called to faithfulness and steward. Si Apostle Paul, as a close, ingon siya sa 1 Corinthians 4:2. Moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. Pagkadawat nato sa gift of salvation and the gift of the Holy Spirit, we became stewards of that. Pero dili enough para kay Apostle Paul na ato lang siya dawatan. The Apostle Paul is inviting us to be faithful in making sure na kanang stewardship na iyang gihatag kanato magamit para o alang sa iyang himayaan. So I'm inviting you. We are inviting you as couples. You have a great role to play tomorrow. I pray that you will find even a little bit of your purpose as couples. And as a community of couples, kung sa inyong pwede na mo para sa buhay. And God is inviting you to be faithful to the vision and to be committed to the mission. Let us all rise. Hindutan ka na. Dapat paghihapon ninyo yung asawa, yung bana. Sige, babe, holding hands, balik. No? Holding hands, hug, ayaw kaulaw. No? Payulaw-ulaw, sa unang nauyab, grabe kayo. No? Pagkanin nyo na, kaunan na pero niyang lalaki. No? So, sige. Pwede niyo mo tanawon sa mata, in love, ang iyong wife o ang iyong husband. Ayan ka ulang! Ayan! Ulang-ulang! No? Sige. Wala, ganahan ko na. Kana ba, mag-learn ko na mag-look into the eye and kana mag-say ka of mga good things about sa iyong husband or sa iyong wife. Pero tonight, ganahan ko nga, tanawan niyo mo siya, kaya nga naman, para makabalo ka nga, wala na giday kay kadaganan. Kung dili ang imo regular na partner in life, and dili na siya aksidente. It's a blessing. So yun na siya, you are a blessing. Kinunda po, grabe sa grabe ka, you are a blessing. You are a blessing. Hindi siya you are a gift. Kabalo mo? Sige, mga wives. Ang mga lalaki tinuod stone wallers. Kaya ba, as if kung nakaisulti sa ila, maragwala sila. Ha, mga lalaki. Pero kabalo mo when you learn to appreciate your husband. Ang mga lalaki di ay dahatag siya o purpose sa ila. Instead na, sige dito i-magnify ang ilang mga weaknesses ng ilang mga sarili. But instead, intentional na ito pag-define na as a gift, kung saan iyang value. Ano man, sa atong pagka-fallen, lagi tayo value. Ano man, yun ang 1 Corinthians, na we have this treasure in jars of clay na naakong sa God. We are these jars of clay. And we have Christ in our hearts. And so that's enough na para tama kaingon, yes, gift because of God naman. You're not only ikaw lang physically, but also si Christ na nasa iyo. That's the treasure na atong madawat uban sa atong mga bana o sa atong mga asawa. And so today, naman siya ang question. But before that, ay assignment lang ako. Ang assignment is, katong intimacy na assessment, I pray na you will be serious in answering it. And you get to pray, and you get to engage each other,
and then appeal tong mission na alignment. But tonight, I would just like to commit you to God. Ganahan ko na makapray lang ko sa inyo. But before that, ganahan ko na mag-audibly. Gusto ko maprayhan mo yung part. Audibly. Kaya naman, ayaw nang, hindi siya kabalo. Basig na suko niya kasi yung ampo. Ang karabang road song, kung ba na ulo sa kong asawa, ayaw. Speak a blessing. Ano naman? Words are life. When you speak God's word, if na kay verse, kumahunaan para sa inyong husband o sa inyong wife, speak it out. Ready? Ayaw na ang naana imong tapad. No? Focus lang yun sa imong partner. Sige. Can we do that now? Let's be serious. Let's be just serious. Ayaw bali-balihan yung tapad. Pray as if you have never prayed before sa Bana. Ang Bana mag-pray ko para sa iyong wife.